Sige, Juan, nang dumating ako ngayon, nakakita ako ng pasadyang pulang supercar. Narinig kong kay Ginoong Reyes, ang pinakamayaman sa lungsod, iyon. Hindi pa nga lang maganda ang itsura. Sobrang bukas palad pa. Bigla-bigla na lang, nagtitip siya ng libo-libong piso. Ang galing, kung mapapansin lang tayo niya. Hindi na tayo mag-aalala. Sa buong buhay natin, eksakto. Nagpapakabanal habang kabit naman. May anak na siya. Nagpapaka-inosente pa. Tama, kung pera ang habol mo, sabihin mo na lang. Ano pa ba ang ipinagmamalaki mo? Akala ba niya, pinakamatandang anak pa rin siya ng pamilya Santos? Sayang lang, ang kumpanya ng pamilya Santos ay nabangkarote 6 na taon na ang nakalipas. Bakit hindi humihinto ang kotse na ito? Muntik na itong makatama ng tao. Umalis ka dyan. Kumilos ka. Isang pasadyang pulang supercar. Siya iyon, ang pinakamayaman sa lungsod. Kailangang maoperahan ang anak mo sa loob ng 1 buwan. Ang bayad sa operasyon ay aabot sa hindi bababa sa 1 milyong piso. Ang pinakamayaman sa lungsod, ang partikular na humiling sa iyo, na maging reyna ng karera niya. Makakakuha ka ng 10,000 piso sa isang gabi. Hindi pa nga lang maganda ang itsura. Sobrang bukas palad pa. Ana, kahit anong mangyari, ililigtas ka ni nanay. Kumilos ka. Umalis ka dyan. Ingat. Umalis ka dyan. Juan, paano ka naging ganoon? Walang galang sa babae? Tingnan mo ang ginawa mo, natakot ang dalaga. Handang ialay ng babae ang buhay niya. Para lang sa pera. Anong problema mo? Ang pinakamayaman sa lungsod. Siya pala. 7 taon na ang nakalipas. Para makalabas ako sa kasino, siya ang naging sagot ko. Ito ang dagdag na bayad mo. Kunin mo. Quits na tayo. Sandali. Ano ng pangalan mo? Isang babaeng tulad mo. Hindi karapat-dapat malaman ang pangalan ko. Alamin mo kung sino ang nagdroga sa akin. Putulin mo siya at ipakain mo sa mga isda. Magaling ang ginawa mo ngayong gabi. Ito ang dagdag na bayad mo. Kunin mo. Juan, bakit mo ginaganya ng isang kagandahan? Miss, siguro natakot ka. Samahan kita sa pagpatingin. Pasensya na po, sir. May iba pa akong trabaho. Kanselahin mo lahat yon. Babayaran kita ng 10 beses. Xander. Xander. Hindi ka ba natatakot na malaman ng lolo mo? Kasama mo ang mga babaeng ito na mababa ang uri. At ikulong ka. Eh ano naman kung makulong ako? Ang ganda tulad nito ay bihira makita. Juan, mauna na ako. Pagkatapos ng lahat, ang gabi tulad nito ay walang katumbas. Maria. Para lang, maabot ang antas mo. 7 taon ang ginugol ko. Ngayon, ginagawa mo ito. Para sa pera.
Ito ay si Maria noong bata pa. Sir, salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Nasa ospital pa rin ang anak kong babae. May anak ka na? Ang ama ng bata. Siya ay walang ama. Diborsyado. Kung gayon, baka may iba pa akong pagkakataon. Maria. Hoy, Xander, may 10 minuto ka. Bumalik ka rito. Ako, ayokong ulitin ang sinabi ko. sige, sige. Babalik agad ako. Maria, talaga bang plano mong umuwi kasama siya? Maria, lumalala ang kalagayan ni Ana. Kailangan niya ng operasyon sa lalong madaling panahon. Kung hindi, nasa panganib ang kanyang buhay anumang oras. Nanay, nandito ka ba para sundiin si Ana? Maging mabait kang bata, Ana. Pagkatapos ng iyong operasyon, magkasama tayong uwi. Nanay, ayaw nang magpagamot ni Ana. Kung mamatay man si Ana, hindi na kailangang magpakapagod ni nanay. Hindi. Ana, hindi ka mamamatay. Hindi ka mamamatay. Hindi malungkot si nanay. Tagaling si Ana. Lalaban ako para mabuhay. Ana, Doktor. Wala na sa agarang panganib si Ana sa ngayon, pero kailangan ng gawin ang operasyon. O baka mawala siya anumang oras. Yung pera kahapon, lahat iyon napunta sa bayarin sa ospital ni Ana. 1,000,000 para sa operasyon. Paano ko kaya makakalap iyon? Hello, manager. Maria, may nagkasakit ngayon. Pwede ka bang pumalit sa shift? May darating na VIP sa club. Kung makakalapit ka sa kanya, ang pambayad sa operasyon ng anak mo ay hindi na magiging problema. Isang ihi. CJ. Juan, sa lahat ng mga taong ito, wala pang babae ang nakakuha ng iyong atensyon. Ano, hindi mo pa rin makalimutan yung babaeng iyon 7 taon na ang nakalipas. Galit na galit si Juan sa babaeng iyon, nang husto. Kung magpakita man ulit siya, gagawin ni Juan ang buhay niyang impyerno. Tama ba, Juan? Aba, siya yung ihi na pinag-uusapan ng manager. Nandito ka para maghatid ng inumin. Bakit ka tumatakbo? Pasok ka dyan. Maria, ganun ba kahirap ang buhay mo? Kahit anong trabaho, tinatanggap mo na. Maria. Ikaw nga talaga. Juan, magkakilala pala kayo. Hindi. Nakakairita lang siya. Nakakairita. Kung nakakairita siya, ibig sabihin na asar si Juan sa kanya. Dati, si Maria ay isang Diyos ang hindi maabot, napakataas ng tingin sa sarili. Ngayong wala na siyang kinang. Siya na lang ay isang taong pwedeng paglaruan. Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nakatayo? Taganan mo kami ng inumin. Heto, Sir, pakiusap, bitawan niyo po ako. Sir, pakiusap. hindi ba't nandito ka para aliwin kami? Ano nang masama sa paghawak ng konti? Nagpapanggap ka pa rin? Gusto mo bang ireklamo kita sa manager? Paumanhin po, sir. Itabi mo ang paumanhin mo. Bilasin mo, uminom ka ng isang buong bote para humingi ng tawad kay Teresa. Akala mo ba sapat na yan? Inumin mo lahat ng nasa mesa na to. Hindi lang kita ireklamo.
Bibigyan pa kita ng 100,000 piso bilang tip. CJ, Sir. Tapos na po ako. Nasaan na ang tip ko? Huwag kang magmadali. May isa pa akong huling baso. Para sa huling inuming ito. Gusto kong inumin natin ito ng magkayakap. Para sa huling basong ito, gusto kong makipagtagay sa'yo. Ikaw, Ano? Ayaw mo? Kung gusto mong mangakit ng lalaki, sa labas ka. Huwag mong dudumihan ang paningin ko. dahil ayaw ni Juan na inumin ko ito. Ikaw na ang magbayad ng 100,000 tip. Maria, ikaw. Juan. Binibining Maria. Anong nangyari? Bakit ang tahimik ng lahat? Juan. Bakit mo siya tinititigan? Huwag mong sabihing nagustuhan mo si Binibining Maria. Siya. Hindi siya karapat-dapat. Mabuti naman. Eksaktong tipo ko si Binibining Maria. Gusto ko nga siyang ligawan. Salamat. Juan, huwag ka lang dyan nakatayo. Paano kung makipaglaro ako sa'yo ng ilang round? CJ. Pero kung darts lang. Nakakabagot. Juan, gusto mo. Gusto ko siyang maging target ko. Juan, ang sarap ng panlasa mo. Huwag. Masyadong mapanganib yon. Voluntaryo naman ang lahat. Basta pumayag siyang maging target ko ng 3 beses. Bukod sa tip kanina. Kasama ang 100,000 sa card na ito. Lahat sa'yo. 200,000 na iyon. Kailangan gawin ang operasyon sa loob ng 1 buwan. Tungkol naman sa gastos. Kailangan mong maghanda ng kahit 1,000,000. CJ, gagawin ko. Maria, hindi mo pwedeng payagan ito. Kapag nagkamali siya, may mamamatay. Hindi siya takot mamatay. Bakit mo hinahadlangan ang kanyang pagkakataong kumita? Pumunta ako rito para kumita. Well, Ginoo. Salamat. Maria. Kaya, nagtatrabaho siya ng napakahirap para sa kanyang anak na babae. Magsimula na tayo, Juan. Ang galing tumira ni Juan. Ganyan talaga si Juan. Kung ako ang may ganoong kagandahan, bilang target, hindi ako maglalakas loob na tumira. Masira man lang ang magandang mukha niya, nakakalungkot. Muli. CJ, Isang sentimetro pa tamaan sana ang mata niya. Maria, itigil na natin ito. ayos lang ako. Kaya ko ito.
Maria. Para sa pera, ikaw ay handang isugal ang buhay mo. Isang dart pa. At makukuha ko ang pusta. Juan, wag mo namang sabihing lumalambot ang loob mo. Ikatlong dart. Taasan natin ang pusta. Juan, pwede talagang makapatay ito. Ginawa ito ni Maria para iligtas ang kanyang. Ginoong Xander. Sarili kong desisyon ito. Magpatuloy. CJ, CJ. Ginoong Reyes. Ikaw mismo ang sumuko. Yung sinabi mo kanina. Totoo pa ba? Pulutin mo. Juan, pwede bang iangat mo ang paa mo? Maria. Sa tingin mo ba ang pera ay makakabili ng lahat tungkol sa'yo? Kung wala ka ng ibang pakay, Juan, aalis na ako. Tama. Gusto mo ng pera, di ba? Basta't mapasaya mo lang sila. 10 beses. 100 beses. Kaya kong ibigay lahat sa'yo. Juan, sobra na talaga ito. Sawa na ako sa paglalaro. Ginoong Xander, salamat sa pagsalita para sa akin. Binibining Maria, bakit ang tagal mong sumagot ng telepono? Lumala ang kalagayan ni Ana. Kailangan niya ng operasyon agad. O hindi siya makakaligtas bukas. Kailangan mong magmadali pabalik sa ospital at magbayad? Tito, pwede bang mamaya na lang mamatay si Ana? Kung mamatay si Ana, malulungkot si Mama. Ginoong Reyes, pwede akong pumayag sa hiling mo. Pero gusto ko ng 1 milyon, at gusto ko ngayon na. CJ. Ana, kayang-kaya ka na ngayong iligtas ni Mama. Ngayon, sa'yo na siya. Juan, hindi mo pwedeng gawin ito. Juan. Juan. Anong ginagawa mo? Papasukin mo ako. Juan. Juan.
Hindi ka pa kailanman naging ganito kalupit sa isang tao. Bakit, sa lahat ng tao, ang tindi ng ginagawa mo kay Binibining Maria? Juan. Kawawa talaga si Binibining Maria. Ginagawa niya ito para iligtas ang anak niya. Anak niya. Sige na. 7 taon na ang nakalipas. Si Maria noon ay ang pinakamagandang babae sa Hong Kong. Ang mga manliligaw ay hindi mabilang. Noong mga panahong iyon, si Maria ay itinuturing na diyosa. Hindi man lang niya tinibigan ang sinuman sa amin. Oo. Dahil si Maria ay pumayag na samahan kami. Maging mas aktibo ka. MMHMM. Ito ang medical record ng batang iyon. Si Maria ay ginagawa lamang ito para makalakam ng pera para sa operasyon ng kanyang anak. Kaya nga siya nagtatrabaho sa lahat ng ito. Juan, talaga bang manunood ka lamang habang pinag-iinitan nila siya? Huwag kang makialam. Bitawan mo ako. Hindi ko gagawin iyon. Maliban na lang kang mangako na pakakawalan mo si Maria. Ikaw. Ginoong Reyes. Si Maria, siya, ay nakasakit sa iyo. Kung siya ay aksidenteng nagkamali, maaari ba kitang pakiusapan na maging maawin at pakawalan siya? Dahilan. Sa totoo lang, siya ay kahabag-habag. Hindi lamang nalugi ang kanyang pamilya, kundi siya ay nabuntis ng hindi kasal. Nagkaroon siya ng isang anak na babae. Walang sino man ang nakakaalam kung sino ang ama. At ang anak na babae ay may malubhang sakit. Walang nakakaalam kung sino ang ama ng bata. Nakita ko na ang bata, kahit na 6 na taong gulang lamang siya. Pero alam mo, siya ay napakamatalino na. Pero narinig ko, ang ama ng bata ay mula pa bago ang pagkalugi ng pamilya Santos. Si Maria ay dinroga at nakipagtalik sa isang lalaking modelo mula sa isang bar. Ang lalaking iyon ay may apelyidong Reyes din. 6 na taong gulang. Apelyidong Reyes. Pero si Maria ay mayroong dignidad. Mula nang siya ay magtrabaho dito, lahat ng marumi at mabibigat na trabaho ay kanyang ginawa. Ayaw lang niyang mag-entertain ng mga kliyente. Sa kanyang kagandahan. Kung siya ay nag-entertain sa mga mayayamang lalaki, nakakuha na sana siya ng $1,000,000 para sa operasyon noon pa. Si Maria ay tunay na kahabag-habag. Ginagawa niya ito para iligtas ang kanyang anak na babae. Bilisan mo nga, baka kailangan mo ng tulong ko. Umalis ka. Juan, labas? Doktor, kumusta na siya? Maayos naman ang pasyente. Kulang siya sa nutrisyon. Pagod na pagod siya. Nahilo siya. Magre-reseta ako ng gamot. Kailangan niyang magpahinga. Kulang sa nutrisyon. Pagod na pagod. Maria. 7 taon pa lang. Paano mo hinayaan ang sarili mong maging ganito? Umalis ka. Pasensya na. Ang nangyari noon, kasalanan ko yon. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Desisyon ko iyon. Maria, alam kong ginawa mo yon para kay Ana. Kaya, si Ana ang anak ko, di ba? Siya.
Ana, Ma'am, gising na si Ana. May sakit pa si Ana, hindi ka dapat manghina. Tulungan kita. Ana, ano ang ginagawa mong drawing? Nandito ka na, Mom. Ginagawa ko ang drawing ng pamilya nating tatlo. Pero, hindi ko pa nakita ang tatay ko. Hindi ko alam kung makikita ko pa siya. Ana, Sa totoo lang, hindi ko gaano namin miss ang tatay. Basta nandito ka, Mom. Masaya na ako. Ana. Pasensya na, napakahuli ng pagdating ng tatay. Tatay! Ayos! Alam ko, hindi magsisinungaling ang mom sa akin. May tatay na ako talaga ngayon. Kapag nakalabas ako sa ospital, pwede na tayong umuwi ng magkasama. Ana, Ana. Nagkamali ang tatay. Pwedeng magpabuti ka ng salita para sa akin, para ang tatay ay makauwi kasama mo at ng mom. Mom, lagi mong sinasabi, okay lang magkamali kapag natuto ka sa mga ito. Alam ng tatay na nagkamali siya. Patawarin mo siya. kahit hindi ko alam kung gaano katagal si Juan, ay makakasama sa Ana, hindi ko dapat kinain. Ang karapatan ni Ana na makilala ang tatay niya. Ayos! Simula ngayon, magkakasama ko ang tatay. Maria, mayroon kang oras para pag-usapan ang kalagayan ni Ana? Daddy, babalik ka ba pag-alis mo? Siyempre. Nagkamali ako noon. Pangako, hindi ko na kayo iiwan ni mommy. Hangako, krus sa puso. Pinky swear, 100 taon walang bawian. Daddy, Ana ay maghihintay sa pagbalik mo. Maria, ang kalagayan ni Ana ay stable sa ngayon. Pero para lubusang gumaling, kailangan niya ng transplant ng bone marrow. Doktor, ano ang resulta ng match ko sa Ana? Sa kasamaang palad, ang bone marrow mo ay hindi match para sa Ana. Kung pwede, maaaring ang ama ng bata ay pumunta sa ospital bukas para sa matching test. Ako ang ama niya. Salamat sa pagpayag mong mag-test para sa Ana. So aminado ka na Ana ang anak ko. Juan. Juan. Anong ginagawa mo rito? Juan, ang sama mo naman. Narinig kong nasa ospital ka. Nag-alala ako sa'yo. Oo nga pala, Juan. Binigay ng tatay ko sa media ang balita tungkol sa engagement natin, nang hindi man lang niya ako tinanong. Hindi ka galit, di ba? Engagement. Kanselahin mo yan. Bakit? Juan, ang tagal-tagal na. Alam mo naman kung ano ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ako pumayag sa engagement. Laging kayo ng tatay mo ang nagtutulak nito. Ginoong Reyes. Pero dati, nang banggitin ni Isabel, ang engagement, hindi ka naman tumutol. Bakit ngayon ka lang, biglang umaatras? Oo, Juan. Dahil ba yun, sa gagaw sa kwarto ng ospital? Bantayan mo ang salita mo. Anak ko siya. Kung tunay nga siyang anak mo, ituturing ko siyang parang sarili ko pagkatapos nating ikasal. Pero sa kasamaang palad, hindi naman. Anong ibig mong sabihin? Ito ang paternity test na pinagawa mo kay Leon para sa'yo. Ano? Paano nangyari yon? Juan, huwag kang magpalinlang sa kanya. Ano man ang sabihin niya, para lang sa pera. Huwag kang magpadala sa mga panlilinlang niya. Maria, nagsisinungaling ka na naman sa akin. Imposible yan. Paano naging imposible? Si Isabel at ako. Nalaman na namin yan matagal na. 7 taon na ang nakalipas. Nang makilala mo si Juan, nadroga ka. Naghanap ka lang ng kung sinong lalaki para maging antidote mo.
Tama yan, Juan. Nabangkarote ang pamilya Santos para kumita ng pera. Gagawin ni Maria ang lahat. Modelo ng race car, hostess. Baka nga, hindi niya alam kung sino ang tunay na ama ng bata. Kaya nga lumalapit siya sa'yo para ikaw ang pagbuntungan. Maria, ganoon ba akong kadaling lokohin? Ginoong Reyes, ayaw mong maniwala sa akin. Nandito ang resulta ng paternity test. Paano ako maniniwala sa'yo? Tara na. Daddy, alis ka na naman ba sa amin ni Mommy? Daddy, hindi ba nangako ka sa akin? Na mananatili ka sa akin magpakailanman? Nag-pinky promise tayo. Pinky promise, magpakailanman. Pasensya na. Hindi ako ang tatay mo. Hindi na ako. Babalik pa. Tatay! Tatay! Si Maria, talagang may kakaiba siya. Ginamit pa niya ang sarili niyang anak para makuha ang awa ng mga tao. Joy, huwag mong sabihin yan. Pero, medyo kaakit-akit naman si Maria. Narinig ko na si Xander ay parang may gusto rin sa kanya. Batang biyuda siya, eh. Sino bang hindi magkakagusto? Sino-sino na kaya ang mga lalaki ang nauto nila sa ganunang paraan? Ana, halika rito. Teka. Juan, pinona ko na si Joy. Bakit hindi mo ako hinintay? Juan, ikaw. Umibig ka na ba sa babaeng yun? Huwag mong kalimutan. Noong iligtas ka ng tatay ko noon, nangako ka, natutuparin mo ang 3 hiling niya. Ang isa doon ay pakasalan ako. Pumapayag ako sa kahit ano. Pero hindi ito. Bumaba ka sa sasakyan, ihahatid ka ni Leon pabalik. Juan, Binibining Isabel. Juan, hindi ko hahayaang may babaeng makakuha sa'yo. Nanay, may nagawa bang mali si Ana? Kaya ayaw sa akin ni Daddy. Wala kang nagawang mali, Ana. Nagkaintindihan lang si Daddy. Maging mabait kang bata ngayon. Magpahinga ka muna. Babalik din si Daddy. Okay. Paano naman hindi magiging? Anak ni Juan si Ana? Kamukhang kamukha niya si Juan, noong bata pa siya. Yung paternity test report na yun. Peke yun sigurado. Salamat, Xander. Pero si Juan, ayaw na nga aking pakinggan. Kailangan pa rin siya ni Ana para sa donor match. Imbitasyon nito sa birthday party ni Ginang Reyes bukas. Pagdating ng oras, isama mo si Ana. Ha? Hayaan mong makilala ng lola niya, si Ana. Siguradong mapapapayag niya si Juan na magpa-test. At kung hindi uubra yon, si Ginang Reyes mismo, ang pwedeng maging match. Salamat. Kung wala ka, hindi ko alam ang gagawin ko. Magkaibigan tayo. Hoy, Juan, kung hindi mo pa siya papahalagahan, huwag kang magalit kung ako ang kumilos. Nanay, sa tingin mo, gusto ako ng lola? Ang cute-cute mo, Ana. Siyempre, gusto niya. Sige. Tara na. Isabel, nandito yung putang ina. At dala-dala niya yung anak ng puta. Hindi ko nga siya hinahanap ng gulo, tapos siya mismo ang dumating sa bahay ko. Hindi mo ako dapat sisihin kung magiging bastos ako. Pasensya, miss, samahan ko kayo sa Sears para maglinis. Dito po. Magkakasal na ang Miss Isabel at Juan.
Naisip ko, ano ang dala ng Miss Isabel para sa Ginang Reyes? Naghanda ang Isabel ng kwintas na ruby na pigyon blood para sa Ginang Reyes. Ang ruby niya ay isa lang sa buong Asya. Napaka-thoughtful ng Miss Isabel. Naisip ko, kung makikita natin, yun. Siyempre, Manager Lynch, kunin mo sa kwarto ko para sa akin. Yes. Miss Isabel, malala, ang kwintas, wala na. Nawala ang kwintas. Ano? Wala na. Iyon ay kwintas na espesyal kong ipinagawa para sa kanyang ina. Walang katumbas ang halaga. Kailangan mong mahanap ito ngayon. Huwag kang magpanik. Manager Da Vinci, tingnan mo kung mayroong mga kahina-hinalang tao sa silid ngayon. Miss Isabel, ngayon ay hindi sinasadya kong naisalin ang wine. Sa isang binibini, dinala ko siya sa isang silid para maglinis. Pero pagdating ko doon, tinawag ako ng manager. Talagang hindi ko kinuha ang kahit ano. Miss Isabel, may pagtatanggol ko siya. Sino nga ba ang babae na binanggit mo? Siya iyon. Noong una siyang pumasok, akala ko mukhang may tinatago siya. Talagang kinuha niya ang kwintas. Miss, ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko nakita ang kahit anong kwintas. Maria, tanging kayong dalawa lang ang pumunta sa silid ngayon. Kung hindi ikaw, sino? Talagang hindi ko nakita ang kahit anong kwintas. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, maaari mong tingnan ang security footage ngayon. Ang babae ay napakatuso. Malamang alam niya, walang camera sa silid. Talagang hindi ko kinuha ang kahit anong kwintas. Kung hindi niya kinuha, ang paghahanap ay magpapatunay. Dahil hindi ko kinuha, ano ang karapatan mo para hanapin ako? Kung hindi mo kami papayagan na hanapin ka, hindi ba iyon ay nangangahulugang may kasalanan ka? Tama, ang kwintas ay dapat nasa kanya. Tama. Mga tito at tita, ang mami at ako talaga pumunta lang para linisin ang kanyang damit. Hindi namin kinuha ang regalo ng tita para sa lola. Tumahimik. Ikaw, isang bata. Ang tawag mo sa madam ay lola. May tao. Hanapin siya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi ko kinuha iyon. Bitawan mo ako. Bitawan mo ang nanay ko! Ana! 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 Huwag mo akong takutin, anak. Nanay, okay lang. Nanay, huwag kang umiyak. Dadalhin kita sa ospital. Huwag kang matakot. Nagnakaw ka tapos tumakbo. Juan, mula pa nung nangyari yun noon, hinahanap mo si Maria. Halatang nagmamalasakit ka sa kanya. Bukod pa riyan, nagkaanak si Maria sa'yo. Titignan mo ba talaga na mamatay sa sakit ang batang iyon? Nagpatest na ako ng paternity. Hindi akin ang batang iyon. Sinungaling si Maria. Pero paano kung peke ang paternity test? 10 taon na si Leon sa tabi ko. Ang paternity test, siya mismo ang nagbantay. Ano ang pwedeng maging mali? Pero, Tama na. May mga pakulo talaga si Maria. Para mapakiusapan mo siya, paulit-ulit. Ginoong Reyes, sinagili Maria at Ili Isabel sa birthday banquet ng matanda, nagkagalit. mayabang at mapang-api si Binibini Isabel. Tiyak na, maapi si Maria. Nagkakontrahan ka talaga sa sarili mo. Ulitin ko, wala kaming ninakaw. May sakit ang anak ko. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Nagmamadali kang umalis? Sa tingin ko, nag-beauty ka. Binibining Maria, mangyaring unawain mo. Ito ang kwintas na ibinigay ko sa madam. Walang katumbas ang halaga nito. Hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang kumuha nito, kahit langaw, hindi makakaalis dito. Kaya ang buhay ng anak ko ay mas mababa kaysa sa isang kwintas. Binibining Maria, nakaisa ka na kay Juan para sa pera. Noon, sino ang nagsasabing hindi ka? Nagpapanggap pagkatapos magnakaw. Ana, may leukemia ang anak ko. Paano ito magiging pagpapanggap? Pakiusap, nagmamakaawa ako. Hayaan mong dalhin ko ang anak ko sa doktor. Nanay, mamamatay ba si Ana? Ano? Madam, may nagnakaw ng isang bagay sa iyong birthday party at si Binibining Isabel ay nahuli silang nakawan. Pag nanakaw. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob. Ito. Sino ang maliit na batang ito? Mukha siyang eksaktong katulad ni Juan. Hindi ba ito yung nagpanggap na anak ni Juan kahapon? Naaalala ko ang ina ng bata ay anak ng pamilya Santos noon. Siya.
Hindi ba siya ang babae na hinahanap ni Juan sa nakalipas na 6 na taon? Ang batang ito. Kamukhang kamukha ni Juan. Pwede kaya na siya ang tunay na anak ni Juan? Madam, pero ang paternity test. Umalis muna tayo. Kailangan kong makita para sa aking sarili. Kunin mo ito at ipatest para sa paternity laban sa batang iyon. Opo. Hindi mamamatay si Ana. Gagaling ka sa pangangalaga ni nanay. CJ. Miss Isabel, totoo bang kung mapatunayan ko ang aking pagkawalang sala, pauwiin mo na kami, ni hindi mo nga magawang magpahuli sa'yo? Paano mo mapatutunayan yon? Nakita mo naman mismo, wala namang kwintas, sa akin. Pwede na ba kaming umalis? Wala talaga akong dala. Ano pa ba? Ang gusto mo? Wala nga talaga sa'yo ang bagay. Pero paano kung nasa kanya? Ganyan na ang lagay ni Ana. Paano pa masasabi na nasa kanya yon? Kung hindi agad malulunasan si Ana, mamamatay talaga siya. Isa lang siyang walang kwentang pabigat. Kung mamatay, mamatay. Miss Isabel, ano pa ba ang kailangan para payagan mo kaming umalis? Ay, ito yung kwintas ni Miss Isabel, di ba? Nakakadiri talaga. Kapag baluktot ang tukod, baluktot din ang mga suhay. Nanay, hindi talaga kinuha ni Ana ang kwintas na ibinigay ni tita kay Lola. Hindi alam ni Ana kung bakit nasa bag ko. Juan, dahan-dahan lang. Naniniwala si nanay kay Ana. Kaya pala nagmamadali kang umalis. Kaya totoo palang nagnakaw ka. Kung ano ang ina, siya rin ang anak. Mukhang pareho kayong mga batikang kriminal. Wala kang pupuntahan ngayon. Ana, Juan, mukhang may aksidente sa unahan. At sabi mo wala kang pakialam. Umuusok na ang gulong mo. Ayoko lang nasirain ng babaeng iyon, ang birthday party ni nanay. Ana. Nandito ang ebidensya. Aalis ka. Sumama ka sa akin sa presinto. Ako. Hindi ko alam kung paano napunta ang kwintas. Sa bag ni Ana, nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo muna akong dalhin si Ana sa ospital. Pagkatapos, ayusin natin ito, okay? Birthday party ng matanda ngayon. Nagnakaw ka at akala mo makakatakas ka lang. Panaginip lang yan. Nakikiusap ako sa inyong lahat. Hindi na talaga makakahintay si Ana. Ganyan ba ang pagmamakaawa? Pasensya na. Kasalanan ko. Pakiusap, hayaan nyo na kaming umalis. Ninakaw ng anak mo ang kwintas ni Isabel. Akala mo sapat na ang paghingi ng tawad? Dapat magmano ka pa ng ilang beses. CJ, gagawin ko. Sandali. Sandali. Ginoong Reyes, nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo akong dalhin si Ana sa ospital. Juan, ninakaw nila ang birthday gift na ibinigay ni Isabel. Sa matandang madam, hindi natin sila dapat payagang umalis. Tama, Juan. Pag-usapan natin ang necklace mamaya. Dalhin muna natin ang bata sa ospital. Juan. Hindi mo ba naaalala? Ang tatay ko ay nagligtas sa buhay mo. Paano ka naging ganito walang konsiderasyon? Sa nararamdaman ko,
hindi ka natatakot na magalit siya. Isabel, may buhay na nakataya. Huwag kang gumawa ng eksena. Lumipat. Hindi. Papa? Juan. Huwag kang mag-alala. Si Ana ay gagaling. Juan. Hindi ko inakala na siya ay talagang. Kung may mangyari sa anak ko, hindi ko kayo pagpapatawad. Hinampes mo ako. Tama na. Juan, siya ang nagsimula. Juan, paano mo ako tratuhin ng ganito para sa isang bata na hindi kano-ano mo? Sinong nagsabi na ang aking apo ay bastardo? Sino bang nagsabing hindi magkadugo si Ana sa aking anak na lalaki? Ma, alam kong gusto mo ng apo na babae, pero pinapag-test ko na si Ana para sa pagkaama. Hindi siya anak ko. Ito ang resulta ng DNA test para sa akin at kay Ana. Sabi mo, hindi magkadugo ikaw at si Ana. Ibig mong sabihin, ampon lang kita. Ikaw ang nasa likod nito. Juan, natatakot lang ako. Naiwan mo ako kung malaman mo ang totoo. Kaya ako. Magdasal ka na lang na maayos ang anak ko. Doktor, kumusta na ang anak ko? Doktor, kumusta na ang apo kong babae? Ligtas na si Ana sa kritikal na kalagayan, pero para tuluyang gumaling, kailangan pa rin niya ng bone marrow transplant. Doktor, ako ang ama. Nagpa-match test ako kahapon. Pwede bang gamitin ang Maroko? Nagpa-test nga talaga siya. Ako rin. Ako ang lola. Nagpa-test din ako. Match ba ako? Paumanhin, pero hindi match sina Ginoong Reyes at Ginang Reyes. Doktor, si Ana. Huwag kayong mag-alala, may iba pang paraan. Pwede kayong magkaroon ng isa pang anak, ikaw at ang asawa mo, gamitin ang cord blood at hematopoietic stem cells para sa transplant. Imposible. Doktor, may iba pa bang paraan? Ito lang ang opsyon sa ngayon, at dahil sa mahina mong pangangatawan, hindi posible ang IVF. Kaya natural na pagbubuntis lang ang paraan. Ginoong Reyes, pakiusap, nagmamakaawa ako. Iligtas ninyo si Ana. Basta maligtas lang si Ana. Gagawin ko ang lahat. Tumayo ka. Pakiusap. Engot na bata, anak mo si Ana, at siya ang tunay na anak ni Juan. Kahit hindi ka humiling. Ililigtas siya ni Juan. Hindi, Juan, hindi mo pwedeng pumayag dito. Isabel, anak, ang pamilya mo ay mabuti sa amin, at kami, ang mga Reyes, ay hindi mga taong walang utang na loob. Pero si Ana ay tunay na anak ni Juan. Hindi kami manunood lang at walang gagawin. Ginoong Reyes, Pumapayag ako. Juan, malapit nang umuwi sa bansa ang tatay ko. Paano mo ako matatrato ng ganito at haharap sa kanya pagkatapos? Tungkol sa iyong ama, ako mismo ang magpapaliwanag sa kanya. Ana, Ana. Maria. Hindi ko hahayaang kunin mo si Juan sa akin. Bakit hindi pa nagigising ang apo ko? Ay nako. Ang mukha, kamukhang kamukha niya si Juan, noong bata pa siya. Ikaw po? Ana, ito si Lola. Lola. Oo, anak. Bakit ang payat-payat mo? Ana, siguro'y mahihirapan ka sa mga nakaraang taon. Kasama ko si Mommy. Hindi naman po mahirap. Ang bait naman ng batang ito. Mula ngayon, nandito si Lola. Pangako ko, hindi ka na maapi. Ana, ano man ang gawin, gagaling ka sa pangangalaga ni Mommy. Juan. Alagaan mong mabuti silang dalawa.
Ginoong Reyes, matapos mabangkarote ang pamilya Santos, ang lupain ng pamilya Santos ay naibenta sa isang misteryosong mamimili. Hindi na ito sa akin. Bakit mo ako dinala rito? Upang ibalik ito sa tunay na may-ari. Ginoong Reyes, ikaw, Huwag kang mag-isip ng labis. Hindi ko ito ginawa para sa'yo. Ginawa ko ito para kay Ana. salamat. Lahat ng bagay dito ay eksaktong katulad noong 7 taon na ang nakalipas. Binibining Maria. Noong panahong iyon, matapos bilhin ni Ginoong Reyes, ang lupain na ito, hindi niya ito binago kahit kailan. May mga taong pinapapunta siya para regular itong linisin. Ginoong Reyes. Salamat. Narito ang mga susi ng bahay. Nagdurusa pa rin si Ana. Kung sana, mas maaga ko sanang naipanganak ang bata. Juan. Noong nakaraang 7 taon, nandito kami sa mismong kwartong ito, at nagkaroon kami ng isang gabing pagtatalik. Sinong mag-aakala? 7 taon ang lumipas, magtatapos kami dito ulit. Maria. Maria, masamang babae ka. Lumabas ka. Umalis ka sa Juan. At tutulungan ko kang maghanap ng bone marrow match para sa anak mo. Isabel. Kahit Juan, hindi nakahanap ng match para sa Ana. Ano ang dahilan para isipin mong kaya mo? At ano ang dahilan para isipin mo na Juan ay palaging nasa tabi mo? Ang tatay ko, ang tagapagligtas ni Juan. At ikaw ay isang hostess na walang-wala. Ang tanging dahilan kung bakit pinoprotektahan ka niya ngayon ay marahil dahil sa batang iyon. Ano? Juan naging pinakamayaman sa Hong Kong sa loob lamang ng 7 maikling taon. Mas mabagsik siya kaysa sa iniisip mo. Ikaw ay isang bagong bagay lamang para sa kanya kapag nawala ang interes niya. Kung ikaw o ang batang bastardo, iiwan niya kayong dalawa. Tapos ka na? Kung tapos ka, umalis ka. May gagawin ako. Sinabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, maghintay ka lang at makikita mo. Ang sinabi ni Isabel, may katuturan. Ana ay dugo at laman ni Juan. Pero, hindi ko kayang magpusta sa bagay na iyon. Kailangan kong gawin siyang tunay na mahulog sa pag-ibig sa akin. Hello. MS, Santos, nakakuha ako ng impormasyon tungkol sa ang pagkabangkarote ng pamilya Santos noon. Ano? Maria, Ginoong Xander, sinasabi mo ba na ang pamilya Santos ay nabangkarota noon dahil may nag-set up sa kanila? oo, ang mga magulang mo noon ay binaon. At nalaman ko rin na maaaring may koneksyon ito sa pamilya Fong. Ang pamilya Fong, Tama, hindi pa tayo sigurado. Kailangan pang mag-imbestiga. Xander, pakiusap. Kailangan mong tulungan akong malaman ang katotohanan. Kaya tungkol dito, balak mo bang sabihin kay Juan? Ang pamilya Fong ay tumulong kay Juan. Hindi pwedeng sabihin sa kanya. Sige. Huwag muna mag-alala. Ang pinakamahalaga ngayon ay mapagamot si Ana. Ginoong Reyes. Ito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Maria. Lahat ng kanyang detalye at mga gusto. Mabuti, iwan mo dyan. Ah, tama.
Narinig ko na sa charity auction bukas. Magkakaroon ng mga gamit ng yumaong Ginoong Santos. Elet. Juan, sabi ko sa'yo, si Maria ay mapanlinlang. Di ba? Hindi lang ikaw ang nilalansi niya. Pati si Xander ay ginagamit din niya. Maria. Ngayon. Saan ka galing? Sa ospital. Talaga? Maria. Alam kong kasama kita para iligtas si Ana. Pero ayaw kong may humahawak sa mga gamit ko. Huwag kang mag-alala, Ginoong Reyes. Malinis ang buhay ko sa labas. Sana nga. Sinusubukan naming magkaanak. Nakasasama sa kalusugan ang paninigarilyo. Maria. Totoo bang gagawin mo ang lahat para iligtas si Ana? Para iligtas si Ana, gagawin ko ang lahat. Kaya kahit kanino ka makikipagtalik? Hindi pwede yon. Ikaw ang ama ni Ana. Ikaw lang ang pwede ko. Kaya. Kasi wala kang ibang pagpipilian. Ako, May charity auction ako bukas. Sasama ka sa akin. Bilang kabit ng pamilya Reyes. Yung Maria noon, hindi kailanman luluhod ng parang pugo. At magtatago ng ulo. salamat sa paalala, Ginoong Reyes. Maria! Anong pagkakataon? Anong ginagawa mo rito? Hindi mo naman gusto ang pumunta sa mga ganitong event dati. Hindi ba ikaw rin, Juan? Isabel, sabihin mo sa akin. Ikaw ba at si Juan ay may ibabalitang magandang balita? Hindi ko alam. Hanggat nandyan ang putang iyan. Si Juan, ayaw nga tumingin sa akin. Juan, anong ginagawa niya rito? Masisiguro ko na hindi siya dumadalo sa mga ganitong bagay. Siguro nandito siya para mamili ng regalo sa kaarawan mo. Teka, anong ginagawa ng putang iyan rito? Puta. 100,000. 200,000. 350,000. Nabenta. Binabati kita, Ginoo. Sa iyo na ang lot na ito. Sunod, meron tayong isang pyesa mula sa dating chairman ng Pamilya Santos. Isang mutton fat white jade pendant. Iyon ay bagay na iniwan ng aking ama. Dating Pamilya Santos, isang kayamanan mula sa chairman. Isang mutton fat white jade pendant. Ang panimulang tawad ay 200,000 piso. Young Master Xander, pwede mo ba akong tulungan na tawaran itong jade pendant? ₱500,000. Mas gugustuhin mo pang humingi ng tulong sa ibang lalaki kaysa lumapit sa akin. 600,000. 700,000. 1,000,000. 1,000,000, unang tawag. 1,000,000, pangalawang tawag. 3 milyon. Isabel, nakita siguro ni Juan na nagustuhan mo ito, kaya siya ang tumawad para sa iyo. Binabati kita, Ginoong Reyes. Ikaw ang nanalo sa lot na ito. Hello. Pwede ba tayong magpalit ng upuan? CJ, Salamat. Juan, itong jade pendant. Ito ba ang regalo sa kaarawan na ibibigay mo sa akin? Pero hindi ngayon.
Pagdating ng ilang araw sa iyong kaarawan, ako mismo ang maghahatid nito sa iyo. Hindi. Sino ka ba para tumanggi? Juan, ang bait mo sa akin. Kaya maghihintay na lang ako sa regalo mo. Juan, alam mo na pamana yon ng ama ni Maria. Pinigilan mo akong magbid. Tapos binili mo ito para kay Isabel. Ano ba talaga ang tingin mo sa kanya? Isang paraan para iligtas ang anak ko. Ginoong Reyes, iyong agos na jade mula ngayon. Maaari mo ba itong ipagbili sa akin? Sa auction kanina, sa harap mismo ng mga mata ko, humingi ka ng tulong sa ibang lalaki. Ano ang tingin mo sa akin? Ako, hindi lang ako sigurado kung tutulungan mo ako. Ginoong Reyes, napakahalaga sa akin. Nang agos na ito ang paboritong bagay ng tatay ko noong nabubuhay pa siya. Negosyante ako. Hindi ako gumagawa ng masamang deal. 3 milyong piso. Paano mo ito babayaran? Pwede akong magtrabaho para mabayaran ito bago mabangkarote ang pamilya Santos. Tinulungan ko ang tatay ko na pamahalaan ang hotel. Naghanda ako ng mga dokumento para sa tender. At magaling din akong translator. Pwede ba, Juan? Ayos. Salamat, Juan. Maria. Totoo bang? Basta makuha mo lang. Ang gusto mo, gagawin mo ang lahat. Tungkol sa jade pendant, pinapadala ko na sa lumang bahay. Ipapadala ko sa iyo sa ilang araw. CJ. So, libre ka ba bukas? May plano ka? Birthday ni Ana bukas. Sana makapunta ka. CJ, pupunta ako. May problema si Isabel sa Haichen. Kailangan kong pumunta doon. Lilith. CJ. Mommy, ayaw ba ni Daddy kay Ana? Siyempre, hindi. Mahal na mahal ka ni Daddy. Abala lang talaga siya. Okay. Ana, Tito Xander. Anong ginagawa mo dito? birthday ni Ana. Siyempre pupunta ako. Halika rito, Ana. Tara na. Anong gusto mong laruin? Yun. Tara na. Ang ganda ng pamilya nila, parang modelo. Ang gwapo ng lalaki, ang ganda ng babae. Ang cute pa ng bata. Ginoong Reyes, magdamag ka ng nagmamaneho. Ngayon, at itong si Maria, ay walang utang na loob. Ginoong Reyes. So, uwi ka na ba ngayon? Uwi para saan? Ako ang tatay ni Ana. Ana, Masama ang pakiramdam ni Ana. Hindi siya pwedeng mag-ice cream. Daddy! Nandito ka rin! Nandito si Daddy para kay Ana. Yay! maligayang bati. Kamusta si Ana? Ang galing ni Uncle Xander! Ana, sabihin mo sa Daddy, ang gusto mo. Gusto ni Ana yon, ang pinakamalaki. CJ, Mas magaling pa ang Daddy! Xander, matagal na tayong magkakilala. Bakit hindi ko alam na may hilig kang alagaan ang anak ng iba? Bilang kaibigan ni Maria, hindi ba normal lang yon? Kaibigan. Hanggang wala kang nararamdaman para sa Maria, kahit konti. Sa totoo lang. May nararamdaman ako para sa MS, Maria. Pero kung tunay kang nagmamahal sa Maria, hindi ako magpapakialam. Pero kung ang Maria ay para lang sa pag-aalaga mo sa anak mo, ang paghabol ko sa kanya ay hindi problema, di ba? Si Maria ay talagang kaakit-akit. Juan, gusto ko lang malaman mo, ang taong hindi mo pinapahalagahan,
May ibang mag-aalaga sa kanya. Ang tao ko. Natural kong protektahan. Xander, salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko ngayon. Pero sa hinaharap, hindi mo na kailangang gawin yon. Kaibigan ko si Maria. Paano naging abala yon? Xander, magdahan-dahan ka. Juan, kung hindi mo siya tratuhin ng maayos, kukunin ko siya sa'yo anumang oras. Baka, totoo ang gusto niya kay Ana. Maria, sinabi ko sa'yo, ayoko, na may connection ka sa ibang lalaki kapag kasama mo ako. Wala naman. Alam mo naman kung ano ang ginawa mo. Ikaw. CJ. Ikaw. Hindi ka rin ba involved kay Miss Fong? Isa ka lang kasangkapan para iligtas si Ana. Wala kang karapatang magtanong sa akin. Buti na lang nakuha ko. Dati, binibigyan ako ni Juan ng lahat ng gusto ko. Ngayon, malinaw na nangako siyang ibibid ang jade pendant para sa akin, pero ngayon gusto niyang bawiin. Siguro nabalutan na siya ng kulam ng putang iyan. Hoy, Danilo. Kailangan ko ng pabor. Isabel, anong ginagawa mo? Ang kapal ng mukha mo, anong karapatan mong agawin si Juan sa akin? Wawasakin kita ngayon, kapag nasira ka na, sa tingin mo gusto ka pa niya. Hindi mo ako kayang saktan. Hindi ka nito palalampasin ni Juan. Akala mo talaga, na ganun ka kahalaga kay Juan. Itong hantong na jade. Bakit nasa iyo? Espesyal niya itong binili, bilang regalo sa birthday ko. Siyempre para sa akin ito. Pero sinabi na niya. Sinabi na niya ano? Na ipinangako na sa'yo, ganoon ba? Kawawa ka naman. Sabi ni Juan, kasangkapan ka lang para sa kanya. Hindi ka karapat dapat sa tunay niyang nararamdaman. Wala kang silbi kundi maging kasangkapan para iligtas si Ana. Wala kang karapatang magtanong sa akin. Kaya simula pa lang. Kasangkapan lang ako. Oh. Naabot na ito sa ganito. Ang mukha mo, paano ito napakaganda pa? Nakakainis talaga. Mga guard. Sirain ang mukha niya para sa akin. Problem, may grupo sa labas. Napaligiran tayo. Miss, napaligiran tayo. Umatras muna tayo. Hindi. Sirain ko siya. Gawin mo na. Wala ng oras. Miss, kailangan na tayong umalis. Bitawan at gawin mo. Tumigil. Juan, ikaw ba ito? Maria. Okay ka ba? Paano mo ako nakita dito? Pumunta ako para makita si Ana, pero wala ka doon.
At ang phone mo ay naka-off. Akala ko may nangyari sa'yo. Salamat. Ipasa mo siya sa akin. Ibigay mo siya sa akin. Hindi. Juan. Dahil hindi mo kayang protektahan ng maayos si Maria, hayaan mo na ako ang gumawa. Si Maria ang babae ko. Wala kang pakialam. Wala akong pakialam. Alam mo ba, kung 1 minuto lang ako nahuli ngayon, naabutan na siya ng mga lalaking iyon. Ang nangyari na yon, kasalanan ko. Pero ngayon, kung sino ang kasama niya, iyon ang desisyon niya. Maria, ikaw ang magpasya. Kahit ano ang mangyari, siya lang ang makakapagligtas kay Ana ngayon. Salamat sa ngayon, Xander. Juan. Sumasama ako sa iyo. Maria. Ngayon, talagang hindi ko alam na may problema ka. Kaya hindi ako nakarating agad sa lugar. Hindi iyon ang punto. Ano nga ba ang punto? Ako, Ginagamit ka lang niyang kasangkapan. wala lang. Naging pabaya ako sa nangyari na yon. Humihingi ako ng paumanhin. Ipinapangako kong hindi na maulit ang ganito. Juan, pwede bang tumigil ka sa pagpapanggap? Ano bang pinagpapanggap ko? Ginoong Reyes, narito na kami. Nanay! Ana, Nanay! Saan ka pumunta? Sobrang nag-alala si Ana sa'yo. ayos lang si nanay. Nag-date si nanay kay tatay. Hindi ko sinabi sa'yo. Pasensya na. Talaga? Siyempre. Pasok na kayong dalawa. Tara na. Ginoong Reyes, nakita na namin ang mga lalaking yon. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo na hawakan siya? Ako, nagkagusto ako kay Maria nang unang makita. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sabihin Sige mo, ng phone. sasabihin ko. Dalhin mo siya. Opo, sir. Juan. Sa wakas, dumating ka rin para makita ako. Alam ko na, may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Juan. Anong ginagawa mo? Juan. Binilhan kita ng tiket sa eroplano. Bukas, alis ka na. Juan. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Ang ginawa ko lang naman ay, kinuha ang isang pendant na jade mula sa iyo. At gusto mo na akong paalisin. Ano ang ginawa mo? Alam na alam mo. Juan. Anong klaseng gayuma ang inilagay sa iyo ng babaeng iyon? Gusto mo akong paalisin. Gusto mo akong ipadala sa ibang bansa. Maliban na lang kung mamatay ako. CJ. Eh di sige, mamatay ka.
Anong problema? Takot? Kailangan mo ng tulong ko. Juan, Tatay. Papa. Juan. Ang buong bagay na ito. Kasalanan ni Isabel dahil sa kanyang kababaw. Sa pagkakataong ito, para lang sa akin, patawarin mo si Isabel. Kung gagawa siya ulit, hindi ako makikialam. Ibibigay ko ito ng lubusan sa iyo. CJ, papalampasin ko ito sa pagkakataong ito. Pero kung may susunod, hindi ako magpapadala sa iyo. Papa. Juan, talagang sinuntok ako para sa babaeng iyon. Ako, hindi ko matanggap ito. Lanet, dahil wala kang utak. Umaasa pa si Juan sa babae para gamutin ang anak niya. Pinag-utos mo na saktan siya. Iyon ay paghahanap lang ng problema. Oh, Hindi ko ito kailanman palalampasin. Binibining Maria. Ginoong Reyes, nasa biyahe pa para sa negosyo. Sinabi niya, kung bago siya bumalik, sinuman, maglakas loob na pagmalupitan ka. Huwag kang matakot. Tiyak na ipagtatanggol niya ka. Ipagtatanggol ako. Helenan, Maria, matagal na hindi nagkita. Maria, bakit ka nagpapakita ng pagmamataas? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Huwag mong isipin na mahal ka ni Juan ng ganoon. Hindi ba ako? Nakatayo dito ng ligtas at maayos ngayon. Binibining Fong, ano ba talaga ang gusto mo? Ako. Narito lang ako para ilantad ang tunay mong kulay. ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Ang babaeng ito, si Maria. Ang panganay na anak ng pamilya Santos. Matapos mabangkarote ang pamilya Santos, pinili niyang magpakababa, naging hostess. At ngayon, nilalandi niya ang nobyo ko. Manloloko lang siya ng pamilya, simple lang. Ngayon, sisiguraduhin kong makita ng lahat sa Xiangjiang kung sino talaga siya, para hindi sila maloko. Maria, dati, iginagalang at marangal ang pamilya ninyo. Paano ka napunta sa ganitong landas? Magandang-maganda ang reputasyon ni Ginoong Santos. Hindi ka ba natatakot na ang kanyang kaluluwa sa kabilang buhay ay hindi makapagpahinga? Isabel, anong ebidensya ang meron ka? Na ako ang kabit? Ebidensya. Kasama ng aming Isabel si Ginoong Reyes sa loob ng 7 buong taon. 7 taon ang nararamdaman. Hindi ba sapat iyon? Eksakto. Alam ng lahat sa Xiangjiang ang tungkol dito. Maria, ang pamilya Reyes ay laging nakatuon sa mga gawaing mapagkawang gawa kung patuloy kang magkakapit kay Juan. Hindi ka ba natatakot na sisirain mo ang reputasyon ng pamilya Reyes? Tama. Ang payo ko sa iyo ay umalis ka na kay Ginoong Reyes ngayon. Pigilan ang pagkuha. Pigilan ang pagkuha. Pigilan ninyo. Kung may mangahas na mga api sa'yo, bago siya bumalik, huwag kang matakot. Tiyak na ipagtatanggol ka niya. Kung ganon, titingnan ko kung talagang ipagtatanggol mo ako. Isabel, sa pagkakaalala ko, hindi pa kailanman hayagang kinilala ni Ginoong Reyes ang inyong relasyon, hindi ba? Sabi mo, 7 buong taon ka nang kasama ni Ginoong Reyes. Eh bakit, sa loob ng 7 taong iyon, ayaw pa rin niyang tanggapin ka? Tinatawag mo akong walang hiya? Eh hindi ba mas walang hiya ka pa? Isabel. Isabel, hindi ba natuto ka sa huli? Juan, dati, napakabuti mo sa akin. Kung hindi dahil sa putang iyan, na nakialam sa ating dalawa, hindi tayo magiging ganito ngayon. Isabel, hindi ba sinabi ko sa'yo na hindi kita gusto? Hindi ako naniniwala. Maria, ikaw, mananira ng pamilya, ikaw ang may kasalanan sa lahat. Ikaw ang patuloy na nanlalambot sa Juan. Isabel, isang beses lang ako magsasabi. Kung magkakagulo ka pa sa Maria, hindi kita palalampasin. Ngayon, babayaran niya ng 10 beses ang paghampas niya sa Maria. Juan,
Hindi mo dapat gawin ito sa akin. Miss, pakawalan mo siya. Kung may isa sa inyo ang magsabi ng nangyari na yon, alam mo ang kakayahan ng pamilya Reyes. Juan. Juan. Miss Isabel ay labis na nagmamahal sa iyo. Pero patuloy mo siyang sinasaktan, paulit-ulit. Kung magtataksil ka sa Isabel, papatayin kita. Juan. Juan, papatayin kita. Huwag. Maria. Maria. Ana, kahit anong mangyari, ililigtas ka ni Mama. Ito ang desisyon ko. Ginoong Reyes. Salamat. Ginoong Reyes, ang lalaking nagtangkang patayin si Maria ay si Danilo. Mukhang matagal na siyang nahuhumaling kay Miss Fong. Hindi niya matanggap na naapi si Miss Fong, kaya sinubukan niyang patayin kayo. Siya ay dinala na ng pamilya Fong para aksyonan. Huwag mo siyang pababayaang mamatay ng madali. Nauunawaan ko. Gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba? Ikaw, bakit mo ako tinanggihan ang patalim na yon? Kung namatay ka, ang sakit ni Ana ay hindi na malulunasan. Pero, kung ako ang namatay, baka ikaw dahil sa akin, ay pinagaling pa rin si Ana. Ang tanga mo. Anak ko rin si Ana. Ano man ang mangyari, pagagalingin ko siya. At, kahit na ako ay namatay, hindi siya pababayaan ng nanay ko. Kaya huwag kang mag-alala. Eldeneth, Bukod kay Ana, wala na bang ibang dahilan talaga? Iyon lang ba talaga ang dahilan? ako. Hindi ko rin alam. Juan, ikaw. Hindi ko alam noon kung ano talaga ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi hanggang sa nakita kitang nahimatay sa harap ko. Doon ko na-realize na talagang hindi ako mabubuhay nang wala ka. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng sumugal pa kahit anong mangyari. Naiintindihan mo ba? Ang pangit mo tignan kapag umiiyak ka. Maria, pakakasalan mo ba? Dapat kang magpahinga. May mga bagay akong kailangang asikasuhin. CJ. Ginang Santos. Maligayang bati, buntis ka. Talaga? Totoo. Napakaganda naman. Sa wakas, maliligtas na si Ana. Napakabait na bata ni Ana. Pinagpala siya ng langit. Hello. Maria, ang foreign company na kinakausap mo ay nag-alok sa iyo ng trabaho. Sabi nila, basta't handa kang pumunta. Ang compensation ay nasa pinakamataas na antas sa industriya. Pwede ka nang magsimula ng opisyal sa susunod na linggo. Salamat, Jmali. Pero ang trabahong ito, hindi ko ito matatanggap. Maria, ito ay isang pagkakataong, minsan lang sa buhay. Sigurado ka bang hindi ka magbabago ng isip? Buntis ako. At kailangan ng paggamot si Ana. Hindi ako pwedeng umalis ngayon. Sige, pero kung magbabago ang isip mo, tawagan mo ako kahit kailan. CJ. Maria, kamusta ka na? Okay lang ako. Mabuti naman. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman, talagang natakot ako sa'yo. Maria, ikaw ba? Ay umiibig kay Juan? Paano nangyari yon?
Sinusubukan ko lang protektahan si Ana. Talaga. Napakadelikado ng sitwasyon noon. May oras ka pang mag-isip kung para kay Ana man o hindi. Wala kang alam. Kung mas lalo pang lumalim ang kutsilyong yun, pwede kang mamatay. Ang Maria na kilala ko noon ay hindi magtatago, parang takot na maliit na ibon. Pwede kayang, nahulog na nga ako sa kanya. Ano, pakakasalan mo ang babaeng yon? Tito, kung papayag ka dito, lahat ng overseas operations ay mapapasayo. Juan, ano ba ang meron sa putang yun? Naisusuko mo ang lahat para sa kanya. Juan, noon, nagtrabaho ka para sa akin. Inilipat mo ang lahat ng mga operasyong nasa gray area sa ibang bansa. Pinanatili mong malinis ang Ford Corporation. At ngayon, ibibigay mo sa akin ang overseas business. Sinusubukan mong magpa-legitimate, di ba? Itinayo ko ang Ford Corporation sa kung ano ito ngayon. Sa loob lang ng 7 taon, ang pag-ayos ng mga isyong ito ay hindi hamon para sa akin. Pero, sigurado ka bang ayaw mo ng malaking pirasong ito ng iniligtas ko ang buhay mo, at sa tingin mo ito lang ang sapat para bayaran ako? Ano pa ang gusto mo? Ano pa ang gusto mo? Tulungan mo ako sa isa pang bagay. Kapag natapos na ito, ang masamang loob sa pagitan natin ay mawawala na. CJ, gusto kong pumunta ka sa Haicheng. Tulungan mo akong makipagkasundo. Tatay, hindi. Napakadelikado sa Haicheng. Ang mga ipinadala mo roon ay hindi na nakabalik ng buhay. Juan, huwag kang pumayag dito. Mamamatay ka. Gagawin ko. Mabuti. Buksan mo. Ano ba yung sikreto-sikreto? Ikaw, hindi mo ba ibinigay ito kay Isabel? Kinuha niya nang hindi ko namamalayan. Hindi ka talaga nagtitiwala sa akin, no? Akala ko. Maria, alam kong hindi ako naging mabuti sa'yo noon. Marami akong nagawang nakasakit sa'yo. Pero mula ngayon, dobling mabuti ang trato ko sa'yo. Kaya, kahit anong mangyari, kailangan mong maniwala sa akin. Okay. Okay. Siguro, dapat kong subukang magtiwala sa kanya. Maria, Juan, mauna ka na. may problema sa kumpanya. Kailangan kong mag-abroad ng ilang araw para sa negosyo. Hintayin mong bumalik ako. Eldenet, Ano ang sasabihin mo? Ano ang sasabihin mo? kung ganon, tungkol sa bata, pwede natin pag-usapan pagbalik ni Juan. Wala lang. Magpahinga ka muna. Habang wala ako, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Magpahinga ka ng mabuti. Huwag kang masyadong magpapagod. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kung mainip ka, ipasama mo ang nanay ko sa paglalakad mo. At, Pupunta ka lang sa business trip, hindi sa kamatayan mo. Bakit ang drama mo? Ginang Reyes. Ana, Sabi ni Ana, na-miss ka niya. Kaya dinala ko siya para makita ka. Sige, hayaan na namin, kayong dalawa. Halika na, Ana. teka. Ibigay mo ito kay Daddy. Decay? Tara na. Maria, hintayin mo ako. Babalik akong ligtas at buhay para pakasalan ka. Maria, kung makakabalik ako ng buhay sa pagkakataong ito, ipinapangako ko. Maria, kamusta ang pakiramdam mo nitong mga huling araw? mas mabuti na ang pakiramdam ko. Kaya, tungkol sa tanong na itinanong ko sa'yo noong huling pagkakataon, nag-isip ka na ba tungkol dito?
Talagang nahulog ka sa kanya? Sa tingin ko, kahit na, sa simula, ang intensyon ko sa Juan ay para lang gamitin siya. Gusto ko siyang gamitin para malunas ang sakit ni Ana. At saka, bukod pa sa iyon, Ana ay nakaranas ng napakaraming hirap kasama ko. Ang pagkakaroon ng mayamang ama ay hindi masyadong masama. Pero, Pero alam mo ba? Para makasama ka, nakipagkasundo siya sa mga Fong. Maaaring wala siyang maiwan ngayon. Kahit ganun, pipiliin mo pa rin makasama siya? ginawa niya iyon para sa akin. Kung ang nararamdaman niya ay tunay. Kahit wala siya ngayon, makakasama ko pa rin siya. Pero, Xander, alam mo ba? Buntis ako. sige na. Maria, nais ko ang kaligayahan mo. Isabel, buntis ang putang iyan. Juan. Ikaw lang ang para sa akin. Maria. Maria. Ano ang ginagawa mo dito? Talaga bang mahal mo siya ng ganoon? Ganoon ka ba talaga kasinta sa kanya? Mahal na mahal ko siya. Kapag nakabalik na ako, pakakasalan ko siya. Umalis ka na. CJ, Maria, hindi kita hahayaang magtagumpay. Maria. Nitong mga nakaraang araw, marami akong naisip. Napagtanto kong hindi ko talaga kayang mabuhay nang wala ka. Gusto kitang pakasalan. Kung papayag ka, sa alas 6 sa Makalawa, maghihintay ako sa iyo sa likod bahay ng pamilya Reyes para humingi ng iyong kamay. si Juan ang ama ng aking mga anak. Ang pagpapakasal, ang talagang pinakamabuting kalalabasan. Kung tapat naman siya, siguro dapat maging matapang ako minsan. Hello, Maria, akala mo ba talagang nasa abroad si Juan para sa negosyo? Kasama ko siya sa buong panahong iyon. Isabel, hindi na kita pakikinggan. Pinadala ko na ang video sa iyong telepono. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo mismo. Mula ngayon, doblado ang pagtrato ko sa iyo. Kaya, kahit anong mangyari, dapat kang magtiwala sa akin. Okay? Binibining Fong, maganda ang teknolohiyang AI na ginamit mo. Halos hindi na maiba sa tunay. Tunay iyon. Maaari mo itong ipa-forensic analysis anumang oras. Binibining Fong, si Juan ang ama ng aking anak. Ano man ang mangyari, magtitiwala ako sa kanya. At hindi ko siya kailanman susukuan. HMPH. Talaga nga kayong hindi mapaghiwalay. Hintayin mo lang. Ginoong Reyes. Hindi pa gumagaling ang mga sugat mo, bakit hindi ka nalang magpahinga ng ilang araw pa? Dahil hindi na ako makapaghintay pa ng isang segundo. CJ. Maria, ikaw. Bakit ka napakaaga rito? Hindi pa nga ako. Dahil, may sorpresa rin ako para sa iyo. Ito. Bago mo ito buksan, may tanong ako sa iyo. Sige, tanong mo. Ikaw, ano ang ginagawa mo sa abroad? Kung alam ni Maria na isinapanganib ko ang sarili ko, tiyak na mag-aalala siya, hindi ako. CJ, kaya hayaan mo akong magtanong sa iyo. Sa pagitan mo at ni Isabel, mayroon bang talagang nangyayari? Talagang wala sa amin. CJ, naniniwala ako sa iyo. Juan, sana hindi mo ako bigin. Maria, pakakasalan mo ba? Ginagamit ko lang talaga si Juan. Gusto ko siyang gamitin para magamot ang sakit ni Ana. At saka, masyado nang nahirapan kami ni Ana. Hindi naman masama kung may mayamang tatay. Paano naging ganoon kakatanga ang isang tao? Wala siyang kahit ano. Ako. Juan. Narinig mo ang lahat. Ginagamit ka lang niya simulat sa Paul. Magpapakasal ka pa rin ba sa kanya? Narinig mo ang lahat. Ginagago ka lang niya simulat sa Paul. Magpapakasal ka pa rin ba sa kanya? Juan, makinig ka sa akin. Naniniwala ako sa'yo. Maria, Isabel.
Huwag mong subukang maghasik ng away sa amin ulit. Ang relasyon ko kay Maria. Umalis ka na rito ngayon. Pwede akong umalis. Pero gusto kong magpaalam kay Juan. Juan, akala mo ba talaga, iyon lang ang inihanda ko, Ana? Ay nasa kamay ng tatay ko. Gusto mong mamatay. Ayokong mamatay, gusto ko lang na mag-propose ka sa akin. Pero kung tatanggi ka, ipapatay ka agad ng tatay ko, si Ana. Ikaw. Live ang broadcast nito ngayon. Kung ang mga tao ko ay hindi makakita sa iyo na nag-propose sa akin, kaagad nilang papatayin ang hostage. Isabel, tapos ka na? Pwede ka nang umalis? Akin si Juan, ang buong kabataan ko ay nais kong masaksihan ang kanyang kaligayahan ng personal. Pakakasalan. Mo ba ako? Isabel, pakakasalan mo ba ako at magiging asawa ko? Oo. Oo. Juan, sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Hindi ako nagkamali, mula pa sa simula. Ang gusto kong pakasalan ay si Isabel. Kaya, lahat ng sinabi mo sa akin, kasinungalingan ng lahat. 7 taon na ang nakalipas. Nagamit mo ang iyong katayuan bilang tagapagmana ng pamilya Santos para paglaruan ako. Ngayon, hindi ba ako pwedeng maglaro sa'yo? Paano naman si Ana? Anak ko si Ana. Siyempre, ililigtas ko siya kapag nabuntis ka na. Pakakasalan ko agad si Isabel. Kaya, ano ba talaga ako? Para sa iyo. Sinabi ko na sa'yo, isang kasangkapan ka lang para iligtas si Ana. Kasangkapan ka lang para iligtas si Ana. Wala kang karapatang magtanong sa akin. Maria, akala mo ba talagang si Juan ay nasa abroad para sa business trip? Kasama ko siya sa buong panahon. Kaya pala, sa larong ito, ako lang pala ang seryoso. Matapos mabangkarote ang pamilya Santos, nag-iingat na ako. Isang beses lang akong naglakas loob. Akala ko totoo. Laruan lang pala ulit. Juan, sana'y maging masaya ka. Professor Lee, nagdesisyon akong magtrabaho sa ibang bansa. Aalis na ako bukas. Yung mga salbaha. Bakit hindi pa nila dinala si Ana? Tia, pwede mo bang ipak ang mga damit ni Ana? Nandito ako para sunduin si Ana. Maria. Ana. Si Ana, siya. Tia, may problema ba kay Ana? Si Ana. Hindi na bale. Dahil nakauwi na si Ana. Hindi ko nasasabihin kay Maria. Para hindi siya mag-alala. Okay lang si Ana. Maria, halika na rito. CJ. Ana. Halika rito. Okay ka lang ba? May nararamdaman ka bang masama? Lola. Okay lang ako, Lola. Hindi ko lang alam kung ano ang nangyari. Bigla na lang akong inantok ng husto. Tapos nakatulog ako. Mabuti naman. Basta't okay ka lang. Ana, tara na. Nanay, saan tayo pupunta? Para magpagamot ka. Maria, si Ana ngayon, ang hindi pagkakaunawaan ninyo ni Juan. Kailangang ayusin ninyong dalawa. Malamang hindi naman ito malaking problema. Okay lang. Ikaw at si Juan. Okay lang, Tia. Aalis na kami ni Ana. Nanay, parang hindi ito ang daan papunta sa ospital. Saan tayo pupunta? Dadaling kita sa ibang bansa para magpagamot. Paano naman si tatay? Hindi ba siya sasama sa atin?
Siya. Ngayong araw, ang anak ng pamilya Reyes ay opisyal nang nagproposa sa anak na babae ng pamilya Fong. Ikakasal sila sa 18 ng susunod na buwan. Nanay? Alis na naman ba si tatay? Juan, paalam. Boss, ligtas nang na-deliver sa bahay ang munting binibining. Ngayon, si Maria ang nagdala sa kanya sa ospital. CJ, dalhin mo sila sa akin. Opo, sir. Huwag mo akong hawakan. Magpakabait ka, Juan. Anong lakas ng loob mong tratuhin kami ng ganito? Oo, Juan. Gusto ko lang namang pakasalan ka. Ano bang mali ang ginawa ko? Hindi mo dapat, kailanman. Ginamit si Ana para takutin ako. Leon, asikasuhin mo ito. Opo, Pero hindi naman. Namin ginawa ng masama ang batang iyon. Juan, huwag mong kalimutan. Kung hindi dahil sa tatay ko, patay ka na sana. ang kabutihan mo. Matagal ko nang nabayaran yon. Dalhin niyo sila palayo. Juan, huwag, Juan. Juan, gago ka. Juan, gago ka. Anong lakas ng loob mong pagtaksilan si Maria? Mali ang pagkakaintindi mo. Noon, ako. Ganun pala ang nangyari. Sayang, nagdesisyon si Maria na mag-abroad. 6:00 ang flight niya. Malamang nakasakay na siya ngayon. Ano? Mag-book ka ng tiket para hanapin si Maria. Ngayon, agad-agad. Maria, Ana, hintayin mo ako. Ginoong Reyes, may nangyaring kakilakilabot. Ang flight 432 na umalis ng 6:00 ng umaga ay nag-crash. Lahat ng 123 pasahero ay namatay. Ano? Masama sa kalusugan ang paninigarilyo. Huwag kang manigarilyo. Masakit ang tiyan mo, huwag mong kalimutang kumain. Nilabhan ko na lahat ng damit mo. Malamig sa labas, magsuot ka ng maraming damit. Nandito lang ako sa tabi mo. Bakit kasama mo pa rin ang aso sa pagtulog? Dahil mas mabuti pa ang aso kaysa sayo. Hindi masakit, hindi masakit. Paumanhin. Maria, Ana. Ako ang dahilan kung bakit ka namatay. Ginoong Reyes. Ito ang naiwan mo sa banquet hall. Regalo ni Maria para sa'yo. Maria. Buntis siya. Paumanhin. Maria. Ana. Ako ang dahilan kung bakit ka namatay. Ako ang dapat na namatay. Maria, 3 taon ka nang wala.
Sa loob ng 3 taong iyon, naisip ko nang kitlin ang sarili kong buhay. Pero alam kong hindi ko iyon karapat-dapat. Gugugulin ko ang buong buhay ko sa pagbabayad ng utang ko sa'yo. Maria. Maria. Maria, nalakad ko na ang bawat daan na minsan mong nilakaran. Parang nasaan ka man, nariyan ang anino mo. Parang hindi ka talaga patay, pero hindi ko na alam kung ito ba ay totoo o guni-guni na lang. Maria. Mabuti naman. Ayos ka lang. Maria. Hindi mo alam. 3 taon na ang nakalipas nang mabalitaan kong namatay ka. Gaano ako nasiraan ng loob. Buti na lang, wala ka sa flight na yun. Noon, malapit na kaming sumakay. Biglang hinimatay si Ana. Kaya kami, sumakay na lang sa susunod na flight. Kaya kami nakaligtas. Kaya, yung sakit ni Ana, gumaling na ba ng tuluyan? At si Ana at ang kapatid niya? Gumaling na siya ng tuluyan. Nakabalik na sa eskwela si Ana. Pero, mahina pa rin ang pangangatawan ni Nancy. Nasa ibang bansa pa rin siya para magpagamot. Kaya bumalik ka, para kay Juan. Kaya, bumalik ka sa bansa ngayon, para sa Juan? Hindi. Ang nangyari sa amin ay nasa nakaraan na. Bumalik ako ngayon para sa negosyo ng kumpanya. Sa pag-uusap tungkol sa nangyari sa pamilya Santos noon, may nahanap ka ba? Sasabihin ko lang sana sa'yo. Ang nangyari sa pamilya Santos ay talagang gawa ng pamilya Pong. Isang ebidensya ay ibinigay ng isang misteryosong tao. Pagkatanggap ng pulis ng ebidensya, mabilis silang kumilos para mag-aresto. Nahuli silang lahat. Sila talaga ang may kagagawan. Ngayon, ang mga magulang ko ay maaaring magpahinga na sa kapayapaan. Sa totoo lang. Noon, Juan, may dahilan siya. Xander, humiling ako ng tulong sa iyo dahil itinuturing kita bilang kaibigan. Pero, talagang, ayaw kong marinig tungkol sa kanya. Pero siya ay narito na. Maria, ikaw talaga. Maria, ikaw talaga. Alam kong hindi ka namatay. Ginoong Reyes, nasasaktan ako. Pasensya na, masyado lang akong natuwa. Maria, makinig ka sa akin. Ang nangyari noon ay isang pagkakamali. Tumigil, ayaw kong marinig ang sasabi mo tungkol sa nangyari noon. Sa huli, ako ay isang kasangkapan lamang para sa iyo. Hindi, Maria. Mahal ko talaga kayo. Pero, hindi ko na kayo mahal. Maria, alam ko, nagkamali ako noon. Masyado akong matigas ang ulo. Marami akong sinabi na hindi ko naman talaga ibig sabihin. Hindi kita pinapabalik sa akin. Ayokong ikulong ka sa isang kasal. Pero humihingi lang ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon para ligawan ka ulit. Para pag-ibiguhin ka. At para maging nandito para sa iyo at sa bata. Ang tapat niya, Miss, dapat mong patawarin siya. Juan, kung 3 taon lang ang nakalipas, sasagutin ko sana ng... Pero ngayon, mayroon na akong kasintahan. Impossible. Nagsisinungaling ka lang sa akin. Siya, ang kasintahan ko. Maria. Hindi ako naniniwala. Paano mo siya mapapasama? Ginoong Reyes, 3 taon na ang nakalipas, hindi ba't palagi mong pinaghihinalaan na may namamagitan sa amin ni Xander? Bakit ngayon? Ay imposible na? Xander. Ibig mong sabihin, Maaari. Maria. Hindi ito totoo. Ano? Juan, kailangan ko bang patunayan sa iyo? Juan, bitawan mo ako. Hindi, sa buong buhay ko, hindi na kita pakakawalan muli.
Bitawan mo ako. Ngayon, makikinig ka ba sa akin? Hindi, ikaw. Juan, ano nang nangyayari? Ano ba talaga nang nangyayari? Nag-aalala ka sa akin? Mahal mo pa rin ako, di ba? Hindi ko mahal. Di ba ginamit mo lang ako bilang kasangkapan? Bakit mo gagawin to? Huwag kang umiyak. Buti na lang at buhay pa ako. Kung hindi na kita muling makikita. 3 taon na ang nakalipas. Ang totoo, ako. Pasensya na. Hindi ako nagtiwala sa'yo. Nangako tayo na magtitiwalaan tayo. Pero sinira ko yung pangako. 3 taon na ang nakalipas. Sabi mo pupunta ka sa ibang bansa. Ano ba talaga nang nangyari? Ano ba talaga ang nangyari? Ako, Nagpadala siya sa akin ng video ninyong dalawa. Hindi ako naniwala noong una. Pero pagkatapos, ipinapaimbestiga ko. Ito, totoo ito. Ikaw, sabihin mo sa akin ang totoo. para makawala sa pamilya Santos. Pumayag ako sa isang deal sa kanila sa ibang bansa. Pero noong panahong iyon, ginisa nila ako sa sarili kong mantika. Muntik na akong mamatay. Kinunan ang video noong nahuli ako ni Isabel. Noong mga panahong iyon, napagkamalan ko siya na ikaw. Pero nanunumpa ako. Walang nangyari sa amin. Juan, paano ka naging napakatanga? Para sa akin. Sulit pa talaga ito. Para sa iyo. Sulit ito ng 1,000 beses. Ana, sinabi ko na sa'yo nang hindi bababa sa 10 beses. Hindi ganyan ang solusyon sa problemang ito. Tito, ang sama mo sa akin. Sige. Mali si Tito. Huwag kang umiyak. Ay, itong magkasintahan. Nagpasiyal para magsaya. At iniwan sa akin si Ana, ang saklap. Kung alam ko lang, sasang-ayon sana ako na makasama ang nanay mo noon. Sayang naman. Maghihintay ka pa sa susunod mong buhay, Tito? Ikaw, Kahit sa susunod na buhay, hindi. Susunod na buhay at ang kasunod pa. Lahat iyon ay nakareserba na sa akin. Alaynan. At huwag kang mag-alala dahil malapit nang ma-discharge si Nancy sa ospital. ang sama mo naman. Ana, mali na naman.